Hello G.I. Joe Fanatics! So, nandito naman tayo para tingnan, suriin, reviewin itong si G.I. Joe Classified Series Carl Doc Greer. So, for short, Doc. So, itong si Doc, ano rin to, kumbaga, hindi naman siya ganun ka yung appearance niya, no? So hindi naman ganun karami katulad nila Shipwreck, nila Beached, ibang karakter ng G.I. Joe. Pero pag aspetong medical, so yan, nandyan si Doc para mag-advise kina Duke o kina Flint. Yan. So yan yung ano niya, kumbaga di rin natin siya madalas makita na makipaglaban. Kumbaga mostly nasa base lang siya. Ano ba yung isang eksena doon ni yung kay parang kay Sartan na yung nagtanim siya ng bomb sa isang building. So yun yung parang kasama si Doc doon na hindi niya alam na sa kulungan na nawala si Sartan. Si Sartan, di ba, nagiging invisible or umaano siya sa surroundings. So yun, mayari siya ni Sartan. Pero yan, si Doc. So unang-una, tingnan natin yung plastic packaging ni Doc. So ayan, alisin muna natin si Doc. Yan yung bagong plastic packaging ngayon ng G.I. Joe Classified Series. So mas pinaliit, pinakompact. Yan. So ayan, G.I. Joe Carl Doc Greer, then G.I. Joe Classified Series, then yung Hasbro, yung warning, then dito yung mga attributes niya, then yung QR code, then dito sa kabila, yan, nasa 122 na sa line si Doc. So pagdating dito sa sa artwork, so ganda ng artwork ni Doc dito. So cool. So sa character naman niya, it's cool din naman si Doc, kumbaga. So yan, dito sa likod, artwork niya. So ganda siya. Yan si Doc. So yan. So punta muna tayo sa mga accessories niya. So unahin natin to. Ito, ano to bago. Kumbaga dito lang to lumabas, itong stretcher. So hindi natin alam kung lalabas pa sa ibang classified to. So ito, so meron siyang peg dito, so pwedeng, then meron siyang mga hawakan dito, hawakan din dito. So nasubukan ko na to, so kasya naman yung isang figure na ng G.I. Joe. Pero pagka masyado na malalaki, halimbawa kina Gangho, may malalaking figure, sila Roadblock, pero yung mga average na Joe, ano siya, saktong-sakto lang. So yung stretcher, ayan, bagong-bago yan dito sa kay Doc. Then ito, mga nakita na natin to. Ito nilagyan lang ng cross. Pero ito mga pouches, yung mga may mga peg dyan sa vest ni Doc. So nakita na natin ito sa 60th Soldier, 60th Infantry, yung mga ganyan. So ganoon na ganoon din, pareho mga pouches. So yan. So ito lang yung
ah, na medyo kinulayan ng crown. Yan. Nilagay lang ng white cross. Then ito yung ano niya, helmet. So ayan, medyo nilagyan ng mga para mga ano rito, mga lalagyan ng gamot. Ayan. Yung parang may ano siya rito, may goma. Tapos nakaipit yung mga lalagyan ng mga gamot dyan. Ayan. Ayan. Then ano ata to, parang flare gun. Flare gun yan ang tawag. Parang flare gun, parang pang ano siya, pang warning. Ayan. Ayan, pagka ano, kailangan ng tulong. So ayan, meron siyang nilagyan din. Then itong salamin niya, so hindi mo wala to eh. Ayan. So okay din naman na separate para at least makita naman natin yung mukha ni Doc. Pero most of the time sa cartoons nakasalamin siya. So yun yung ano niya, salamin niya. So it looks emerald lenses ang gamit niya. So yun, medyo makapal. Pero ang ganda nito. Sakto rin naman sa kanya. Tsaka ano naman, hindi siya yung katulad nung kay Buzzer. So ayan. Then punta na tayo kay Doc. Yung isang ano niya pala dito, isang gamit niya. Ito ata it's mukhang ano siya, taser gun. Taser ang sa mga review parang ano to, taser. So ayan, isa niyang gamit. So ayan si Doc. So pagdating sa mga gamit, then ito yung ano niya, best niya. I believe na ano to, katawan ni Shipwreck. So yan, pareho sila, pati yung sapatos, yung ambel na pantalon, yan, pati yung katawan. Ito nga, ito pag tinaas mo yung dito, yung sinturon ni Shipwreck ang nakalagay diyan kasi kasama na siya eh. So maganda rin na ginawa ni Hasbro na nilagyan ng extrang belt para matakpan yung belt ni Shipwreck. So ayan. Tapos dito meron siya mga ballpen, flashlight, then mga pouch dito, then ito yung lalagyan ng taser gun niya, then may mga ano rito, may mga pouches sa dyan. Ayan. So overall ganda, pati face sculpt ganda. Ganda ng face sculpt ni Doc. Then ito nga pala, dahil kasi yun nga, tuwing suot niya to, then pagka siyempre may kukuha mo ng mga pictorial, lalagay mo talaga to, diba? Ang pangit naman ng may ano dyan, may butas dyan. So ilalagay mo talaga yung mga pouches para ano, magandang tignan, diba? So dito ata ito nalagay yung isa niya, ayan, diba? Ilalagay mo lahat. Yung sa likod pwede rin lagyan mo. Ayan. Ngayon ang ginawa ko, yung ano niya, yung ito rin yan. Pero siyempre parang ang pangit, diba? Parang awkward naman na ilagay ito sa likod. Parang hindi maganda. Parang maganda to, binibitbit na lang. Yan. Binibitbit na lang yan. Tapos siyempre ito suot niya.
So ang ginawa ko dito, dahil ayoko nga tong vest nya, tinanggal ko to. So tinanggal ko na talaga to. So siguro sa mga display, mas maganda yung walang vest para sa akin, kasi mas more on retro look pag wala tong vest, dahil kasi sa cartoons wala naman talaga siyang vest. So ginawa ko, tinanggal ko na to permanently. So dali So ayan, tinanggal ko na yung vest. So ayan, di ba? Para sa akin, mas maganda. Para sa akin, yun lang naman sa akin. Yun lang naman para sa akin lang. Mas maganda siya na walang vest. Kasi mas more on retro. Mas more on retro look. Then, hindi ka mag-iisip kung ano yung mga ilalagay mo. So, isa siguro ito, mga tago na lang to. And ito siguro, hawakan na lang niya or ilalagay na lang sa ano niya. Iipit niya lang niya sa kilikili niya. Or pwede naman pagpalitin. Kasya rin naman to dito. Kung halimbawa ang gusto mo to, kasya rin naman. Kaso, parang mas design talaga sa dun sa isa. Dito sa taser gun. Ayan. Mas maganda. Mas ano siya. So, yun lang naman yung para sa akin. Yung mas gusto ko siyang nakaganyan siya. So, ano siya. Baga, simple lang. So, more on retro. Then, ito na. Head rotation. Okay naman. Then, tingin sa taas. Wala siyang masyadong, ano siya. Hindi ko alam kung, siguro, kung tatanggalin, may i-okay rin ka doon. Pwedeng, mas mapalawak pa yun sa taas niya. Yun sa baba, ganun din. Hindi masyado. So, pagdating sa head rotation, hindi masyadong ano si Doc. Then T-pose, butterfly joint. So meron naman butterfly joint, meron. Then may rotation siya rito, biceps swivel. Then ano rin siya, double pinless elbow joint. So yan, nakita natin yung relo. Nakita natin to kay Duke yung sa version 1, relo na pula. So hindi ko alam kung para sa akin parang bakit pula. Hindi ko alam bakit. Para sa akin hindi ko gusto yung pula na relo. Na bracelet tapos dito itim. Ayan. Then butterfly joint, then abs crunch. So ayun, medyo ano. Pero kung suot niya tong vest, hindi niya masyado yung abs crunch niya. Pag suot niya yung vest, hindi masyado. So ayun, dito ngayon medyo okay kasi wala yung vest niya. Then drop down legs. Ayan, drop down legs. Then double knee joint na rin siya. Double knee joint. Yan. Halos pareho ng movement ni shipwreck to. Ayan. Then meron din siyang wala siyang boot rotation dahil kasi hindi naman siya naka-boots. So wala siyang boot rotation, pero pagdating dito sa ankle rocker, meron naman din kasi natatakpan tapos yun, hindi masyadong natataas baba to. So yun nga, movement niya parang kay shipwreck. So yun lang dapat yung niya, lagi nakababa to, itong belt niya. Yan. So overall, okay naman din si
Doc. Pero yun lang, yung pula na relo, siguro dapat green na lang. Dapat ginawang green na lang yung bracelet. Diba? Para sa akin lang. And ito, pag suot niya to, okay na okay. So, ganda. Yun, oh. Tapos kita yung ano niya. Kita yung mata niya. Ganda. So, para siyang emerald. Ganda. Ganda. Yan. Gusto ko ngayon yung salamin niya. Sa lahat ng gamit niya, dyan, mas gusto ko ng salamin niya. Then, ito. Pero pagka suot niya rin to, okay na okay. So, siyempre, itong stretcher, ganda rin naman. So, yan, si Doc. So, next time, dapat lumabas na si Lifeline. Ngayon, isa pa rin sa inaabangan ko yan, si Lifeline. Sana lumabas na. Yan. So, ito, in-list ko na. Tago ko na lang to. Yan. So, yan. Si Doc. So, muli, maraming salamat sa mga sumuporta, sa mga nag-like, sa magsasubscribe. Maraming salamat din. Yo, Joe!